Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagkatuto sa Filipino sa tara po't atin nang simulan ang ating panibagong aralin ngayong linggo sa pamamagitan po ng pagpapaalala muli sa inyong lahat ng ating panuntunan gamit ang salitang matatag. Maging handa sa pagsisimula ng klase, tandang umupo at kumilos ng maayos at naaayon, tatakan ang isipan ng aral at kagandahang asal, gamit ang angking galing at talino, ikaw ay tiyak na matututo at magtatagumpay. Pagkaman tayo po ay nagsasagawa lamang ng asynchronous class ngayon at kayo ay nasa bahay lamang, naway isinasagawa o sinusunod niyo pa rin ang panuntunang ito para mas maging maayos at ganap ang ating pagkatuto. At sa pagsisimula po ng ating panibagong aralin muna, ay nais ko munang balikan natin ng bahagya ang nakaraang aralin natin. Sa gawa po natin ang tayo ay magbalik. Sa pagsisimula po ay nais ko munang siguraduhin o tiyakin na kasama niyo po ang inyong kwaderno at panulat para sa mga gawaing nais o nangangailangan ng pagsusulat, kagaya dito. Kasi meron po ipapakita si ma'am na salita o mga grupo ng mga salita na tutukuyin niyo po kung ano ang mga tawag natin dito batay sa nakaraang aralin natin. Nasundan po? Alam kong magaling kayong makinig, kaya naman magpatuloy na tayo. Narito po ang unang salita at ito ay sumakabilang buhay. Ano kayang tawag natin dito? Okay, batid kong naisulat mo na ang iyong sagot. At kung ang naisulat mong sagot ay sawikain o idioma, lagyan na check ang iyong sagot. Pagkat tama po iyon, ano? Ito ay sawikain na may nakatagong kahulugan. At ang tawag dito o kahulugan nito ay patay na o pumanaw na. Ano? Okay. So, sa ikalawa naman, ito po, putak-putak patang duwag, matapangkat nasa pugad. Ito kaya ay isang sawikain din na tinatawag? O ito'y kasabihan? Ano po ang iyong sinagot riyan? Kasabihan. Tama po. Ano, pagkat itong saknong na ito, itinatawag nating kasabihan. Dahil hindi naman mahirap maunawaan kung ano ang isinasaad na mensahe o kaisipan. Ano, kung titingnan natin ang saknong, ito ay tumutukoy sa mga batang duwa. Matapang lang kapag alam nilang kaya nila ang kalaban nila. Okay? So, ang una ay sawikain, ngayon naman ay kasabihan. Ano naman itong pangatlo? Ngayon kakahigin, ngayon tutukain. Mahirap ba ang mensaheng ipinapahatid na to? O may nakatago bang kahulugan? Yes po, may nakatagong kahulugan. Kaya naman, ang sagot ay salawikain. Ang nais iparating na mensahe nito ay para sa mga taong medyo tamad. Ano? Kikilos lang kung kailan gusto. Pag deadline na, pwede, dun lang sila kikilos. Ano? Pero habang malayo pa ang panahon, chill-chill lang muna. Kasi meron talaga tayong mga moments o mga gawi na gano'n. Ano? Pero itinuturo sa atin na dapat daw gawin kaagad natin ang isang bagay habang may mahaba pang oras para mas lalong mapaganda at maging maayos pa yung bagay o gawa na gagawin natin. Okay po? So ang mga yon ay bahagi ng ating aralin nung nakaraan na tinatawag na karunungang bayan. Nawa po ay lubusan na nating naunawaan ano ang tungkol roon
At alam ko namang madali lang ang talakayan natin ukol roon. Kaya naman magpatuloy na po tayo sa panibago nating aralin ngayon sa pamamagitan muli ng pagsasagawa ng gawaing pinamagatang hulaan mo. Sa gawain naman pong ito ay meron pong ipapakita na nakikita niyo po sa slide natin ngayon na merong mga audio icon. Ibig sabihin, maipatutugtog si ma'am at inyong huhulaan kung ano ang pamagat ng musikang ito. Isulat po sa inyong kwaderno ha. At ito po ang una. Okay, yun po ang unang huhulaan niyo po kung ano ang pamagat ng musikang yaon. Ang tanong ba ay kung naabutan niyo ba ang mga musikang yaon na no? Pero marami namang paraan ngayon. Meron na tayong YouTube, may Facebook, at batid ko rin na pinatutugtog yan ng mga magulang nyo. Kaya nagiging pamilyar tayo roon. Ano? Narito pa po ang ikalawang tugtugin. Ayan po ang ikalawa. Hindi ba't parang tayo ay bumabalik sa nakaraan? Ang sarap pakinggan ng mga awiting ganoon, no? Nakakasaya sa pakiramdam. Kaya naman pakinggan pa ang ikatlong awiting ito. Okay. So, batid kong sa ikatlong musikang napakinggan ay pamilyar kayo roon. Ano, pagkat kinagamit yan sa mga TV, sa mga background music ng mga palabas. At sana ay pamilyar rin kayo sa ikaapat na tugtugin ito.
na tugtugin na nais kong bigyan niyo ng pamagat. Ano, sige bibigyan ko pa po kayo ng ilang segundo para tapusin ang pagsasagot sa inyong mga kwaderno at maya-maya ay ating iwawasto o aalamin ang mga pamagat noon. Okay po, so batid kong tapos nyo nang isulat ang mga naging kasagutan ninyo. Kaya naman, tingnan kung tama ba. So, ang una pong awitin na inyong pinakinggan ay pinamagatang Dandansoy. Tama po ba ang inyong sagot? Ikalawa naman ay Usahay. Ikatlo ay ang Ili-ili Tulog-anay. At ang ikaapat ay Kalbayok. Nakakuha ba kayo ng 4 na puntos? Kung gayon, palakpakan ang iyong mga sarili. Magaling, kayo ay naging magaling sa paghula sa awiting pinakinggan. Ngayon kaya, ano ang tawag natin sa mga yaon? Kailan ba natin naririnig ang dandansoy, ang usahay, ang ili-ili, tulog-anay, at ang kalbayog? Ano po ang tawag natin sa mga yon? Tama po, ang mga yaon ay tinatawag na awiting bayan. Ngayon, okay po, so narito po ang dapat nating matamo ngayong linggo o sa araling ito. Yan po, naipaliliwanag ang nakapaloob na pahiwatig, simbolo, talinghaga ng mga awiting bayang pinakinggan at ng mga tatalakayin pa. Makasulat ng sariling awiting bayan. At ang ikatlo po ay awiting bayan. Kaya naman, talakayin po natin, alamin natin kung ano nga ba ang awiting bayan. Para sa iyo, ano ba ang awiting bayan? Sige nga po, subukang magsulat sa kwaderno. Ano ba ang tinatawag natin na awiting bayan? Alam ko pong sasabihin nyo na ito ay awit ng bayan. Tama po kayo. Pero ano pa ang mas pinakamalalim or pinalalim na kahulugan nito? Para sa inyong kabatiran po ang ibig sabihin ng awiting bayan. Ito ay sumasalamin sa kultura at kasaysayan ng ating bansa. Nagsimula ito bilang mga tula na may sukat at tugma, ngunit sa kalaunan ay nilapatan ng himig at naipahayag na pakanta. Kaya tinawag po nating awiting bayan dahil refleksyon ito ng kung ano ang naging karanasan, pamumuhay, kultura, tradisyon ng ating mga ninuno noong panahon pa man ng katutubo. Ito, sinabi nga po ni Noceda at ni Pedro Sanlucar, no, na ang ito ay halos lahat ng gawain o okasyon ay may kasaliw na awiting bayan. Sabi po nila, si Noceda at Pedro Sanlucar po ay mga pari po noong panahon ng Espanyol na nagsagawa ng mga pag-aaral ukol sa kultura, tradisyon o sila ay mga tinatawag na historian. Sila rin po ay ang naglathala ng Vocabulario de la Lengua Tagala na unang diksyonaryo ng mga Tagalog. Ano? Yes po. At sa kanilang pag-aaral, nakita nila na ang mga Pilipino ay mahilig magsaliw ng mga musika sa anumang ginagawa nila. Kaya sinabi nila na lahat ng gawain o okasyon ay may kasaliw na awiting bayan. Halimbawa, kung ikaw ay nagtatanim,
merong kanta na iniuugnay ang mga kanununuan natin noon. Kung ikaw ay nanliligaw, kung ikaw ay ikakasal, o kung ikaw ay nakararamdam ng kalungkutan o kabiguan dahil may umalis o may pumanaw, lahat po ng mga bagay ginagawa ay merong kaakibat na awitin. 'Di ba parang ngayon din 'yan kapag tayo ay masaya, kumakanta tayo, nakikinig tayo ng mga masasayang musika. Pero kapag tayo ay malungkot naman, mas dinadagdagan pa natin ang lungkot natin sa pamamagitan ng pakikinig sa mga malulungkot na mga tugtugin. Ano? Yan po ang awiting bayan. At para naman kay Florentino H. Hornado, isang profesor no ng Ateneo, ng Santo Tomas, at maging ng ibang bansa gaya ng India, Indonesia, maging ng Amerika po. Sinabi niya na ang awiting bayan ay nagmula ano, dahil sa katagalan hindi na matanda sa kasalukuyan ng pinagmulan. Ano ibig sabihin, sino ba talaga ang sumulat ng awiting bayan na 'to? Wala namang nakakaalam. Dahil sabi nga ni Florentino H. Hornado, tungod san kaihaan san panahon, di rin nakit maaram kung sino ang nagsurat sa nga awiting bayan. Kaya kung mapapansin ninyo, halimbawa ang si Filemon, wala namang author doon na nakalagay. Ang Ili-ili Tulog Anay, walang may akda o kung sino ang sumulat. Kahit pa kayo saliksik kung sino ang author ng mga awiting bayan nito, wala kayong makikita. Kasi walang nakaalam kung sino talaga ang totoong sumulat at kung saan ang pinagmulan nito. Okay? So, ikalawang mahalagang pahiwatig ni Florentino H. Hornado na kanyang ibinahagi ay ang awiting bayan ay kumalat dahil sa pagpapabatid sa paaralan, sa radyo at iba pang medium. Ano? Mas lalo na ngayon na tayo ay nasa 21st century. Ibig sabihin, mas maalam na ang mga tao sa teknolohiya. Kaya marami ng paraan para malaman kung ano-ano ba ang mga awiting bayan natin. At meron na rin mga kakayahan ngayon na buhayin or i-revive yung mga awiting bayan na kahit noon pa man, panahon pa ni Kopong-Kopong na buhay, ay magpasa hanggang ngayon, nananatiling buhay at nalalaman pa ng mga bagong henerasyon. Kagaya nito ngayon, pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga awiting bayan na pagkaman hindi pa natin naabutan, ay nalalaman natin na ito pala ay bahagi ng ating awiting bayan na tinatawag at nagpapahiwatig at nagpapaalam ng kultura, tradisyon, pamumuhay ng ating mga ninuno noong unang panahon. Okay po? Naunawaan po? Okay. Bilang pagpapatuloy, ano nga ba ang kahalagahan ng awiting bayan? Bakit ba buong mga awiting bayan? Sa iyong palagay, alam kong alam mo ang rason, pero nais ko ring ibahagi sa iyo ang tatlong pinakapangunahing dahilan bakit nabuo ang awiting bayan at magpasa hanggang ngayon ay tinatangkilik nating mga Pilipino. Una, ito ay nagpapakilala ng Diwang Makata. Sabi nga kanina, ang awiting bayan ay nagmula sa pamamagitan ng isang tula na may sukat at tugma, at merong mga itinatagong mensahe, may mga diwang nakapaloob na nilapatan ng musika. Kaya naman naging awitin ito at ang paraan ng paghahatid ay sa pakanta. Ano? Ikalawa, nagpapahayag ng tunay na kalinangan ng mga Pilipino. Ibig sabihin,
Bagaman simpleng kanta lang yun, ay representasyon o narasyon ng kung paano ba napaunlad ng mga katutubo o ng mga Pilipino, ng mga ninuno noon, ang kanilang kalinangan, ang tinatawag na sibilisasyon. Ito. At ang ikatlo ay bunga ng bulaklak ng matulaing damdaming mula sa puso at kaluluwa ng bayan. Ano? Kagaya na lamang ng awiting narinig kanina na ang sarap pakinggan dahil alam natin na ito ay mula sa kanyang puso at mula sa kanyang kaluluwa na nagbibigay ng mensahe, iba't ibang mensahe, pagkat iba't ibang uri ng awiting bayan. Kilalanin po natin ang iba't ibang uri ng awiting bayan. Una ay ang kundiman. Ano bang kundiman? Mula sa salitang kung hindi man. At kapag naririnig natin yung salitang yan, pumapasok sa ating isipan ang salitang pag-ibig. Kung maalala yung kantang, kung di rin tayo sa huli, ay parang ganoon ang ipinahihiwatig noon. Nagmula yun doon sa salitang kundiman. Ano ba ang kundiman ulit? Ito ay awiting may tema ng pag-ibig na malungkot at mabagay. Anumang awitin na nabuhay noong unang panahon ay silang noong panahon na tungkol sa pag-ibig ay tinatawag na kundiman. Kung inyong pakaiisipin sa mga pelikulang Pilipino, yung tipong may bahay kubo, tuwing gabi may naghaharana, may gitara, at yung babae ay nasa loob ng bahay kubo at kumakanta ng ilaw, ilaw, sa gabing marikit. Yun po yung mga senaryo na nagpapakita kung paano nabuo yung mga awiting pag-ibig na yan o tinatawag natin na kundiman. At ilan sa mga halimbawa po ng kundiman ay etong mga to. Minamahal Kita, na isinulat ni Mr. Mike Velarde. Dahil Sa'yo, na isinulat din ni Mr. Mike Velarde. Bituing Marikit, na isinulat man ni Ginoong Nicanor Abelardo. So, familiar ba kayo sa mga awitin na yan? Diba yung dahil sa'yo nais kong mabuhay. Yan ba ay naririnig nyo? O kung hindi naman po ay maaari nyo namang hanapin sa YouTube. Marami pong mga versions sina Pilita Corrales at mga makabagong taga-awit yung mga singers natin ngayon. So marami po tayong kundiman kahit ang gaano ko ikaw kamahal, yung mga awiting ginagamit natin para haranahin ng isang babae o maglahad ng pag-ibig, yan po ay tinatawag muli na kundiman. Ikalawa pong awiting bayan ay ang Oyayi. Alam niyan, ang Oyayi. Kanina, nagbigay tayo ng halimbawa yaong ili-ili tulog anay. So kung titingnan, yung ili-ili tulog anay ay isang awitin na ginagamit kailan? Tama po. Ito ay awitin kapag kayo ay pinapatulog ng inyong nanay nung kayo ay sanggol pa lamang. So marami rin po tayong mga oyayi kagaya ng kantang hangad. Pero ang pinakasikat ay ang ili-ili tulog anay ng Hiligaynon o nagmula sa Ilocano. Yung ili-ili tulog anay, wala diri imong nanay. Diba? Yan po. Minsan nakakatakot rin yung ili-ili tulog anay kasi ginagamit na rin yan sa mga horror films, sa mga pelikulang
ah, nakakatakot. Ano? Pero hindi naman ang intensyon ng uyayi po ay magpatulog at hindi manakot. Ano? At ang isa pang halimbawa rin na mula pa rin sa Hiligaynon na sa mga Ilocano ay ang dandansoy. Ano? So, ito ay pag children's song din na tinatawag na ginagamit din sa pagpapatulog ng isang bata o sanggol. Naway malinaw ang oyayi, pumunta naman po tayo sa tinatawag natin na kumintang. Kumintang. Pag sinabi po natin kumintang, ito ay mga awitin naman na tungkol sa pag-ibig sa bayan at pakikidigma. Tinatawag rin itong tikam. So sige nga, magbigay nga ng halimbawa batay dito sa kahulugang ibinahagi sa inyo. Meron tayong sikat na kumintang na ginagamit natin palagi, araw-araw. Kinakanta natin. Ano? Tama po. Sabi, awit ng pag-ibig sa bayan. So, ibig sabihin, ang lupang hinirang ay bahagi ng tinatawag natin na kumintang. Yaon ding mga inawit noong nakikipagdigmaan, ano, o yung panahon ng people power na inawit yung tagumpay nating lahat. Ano, so, yaon po ay awit ng pakikidigma o awit ng tagumpay. Ano ulit ang tawag natin doon? Kumintang. At dito naman sa atin, halimbawa ng kumintang, isang kumintang ay ang mismong naparinig ko na kanina sa ating hulaan. Ito ay ang awitin mula sa Kalbayog na pinamagatan ring Kalbayog na isinulat ni Jose C. Gomez. Nais ko pong ipakilala sa inyo si Jose C. Gomez. Siya ay kilala bilang the Music Man of Samar. Marami po siyang awiting na isulat, nakapareha niya si Pilita Corrales at marami pang singers noong panahon na yun. Siya po ay tubong Samar, pinanganak noong ika-27 ng Pebrero taong 1911 at sa mga taga-obrero o kilala bilang Barrio Tabuk noon ay dapat na makilala niya si Jose C. Gomez pagkat saan po siya ipinanganak. Ano? So, ang kalbayog ay itinuturing natin na isang kumintang sapagkat ito ay himno ng lungsod ng Kalbayog. Nagpapakita ng pagmamahal sa Kalbayog. Bagaman ang alam natin na pamagat nito noon ay Kalbayog Go. Pero sa pangunguna ni Julius Mangkol, rin po isang konsehal noon, ay binago ang pamagat na yon, tinanggalan ko at kinawala mong na Kalbayog dahil nasuri na ang unang dokumento ay nagpapakita na ang totoong pamagat nito ay Kalbayog lamang at hindi Kalbayog ko. Okay po? So, yan po ang tamang titulo ng awitin na yon. At nang maawit natin at makita ng buong puso ang kalbayo. Gayong tayo ay tubong kalbayo naman. Okay po, so yun po ang komento. Ang ikaapat naman ay tinatawag natin na soliran. Ang soliran naman po ay mga awitin sa paggagaod o pamamangka. Pag sinabi natin paggagaod, in English yan ay rowing or sailing na tinatawag. So, meron tayong mga awitin at ang pinakasikat riyan ay si Filemon. Si Filemon, namasul sa karagatan, nakakuha ng kakuha, san istang tambasakan. Okay po. So, batid kong nung kayo ay nasa elementarya, naturuan na kayo ng mga guro nyo ng tungkol riyan sa mga awitin yan. At kung gustong mabalikan yung mga liriko ng mga awitin yon ay sabi ko nga po,
Maaari niyong hanapin yan sa YouTube. Okay? So, ang ikalima pong awiting bayan ay dalit. Ang dalit naman ay tinatawag ring imno. Ano? O isang awit ng papuri, luwalhati, kaligayahan o pasasalamat. Yaong mga inaawit natin sa simbahan. Ano? Yaong nagpapapuri sa ating Panginoon. Yan po ay mga dalit. At yung naglalahad ng pasasalamat sa lahat ng biyayang nakamtan natin mula sa ating may kapal ay tinatawag na dalit o imno. Okay po. Sunod naman po ay Sambotani. Pang-anim na awiting bayan ay Sambotani. Okay po. So ang Sambotani naman ay kagaya rin ng kumintang. Ano? Bagaman nakapokus lamang ang Sambotani, nakatuon lamang ang Sambotani sa tagumpay at pagkikitigima. Ano? Kagaya ng awit ng kabataan ng mga kanta, tagumpay nating lahat. Yaon ay nagpapahayag na tayo ay nagtagumpay sa matinding labanan. Ano, kung titingnan ang liriko ng tagumpay nating lahat, ito ay nagkukwento sa atin ng kung ano ang pinagdaanan natin noon. Ano, sa kamay ng mapang-aping pinuno. At dahil sa pagsasama ng mga tao, ay nakamit natin ang kalayaan. Kaya naman, pinamagatang itong tagumpay natin lahat. Okay po? At ang pampito naman ay tinatawag rin na kalinda. Ito rin ay kagaya ng tinatawag natin na soliranin. Awit sa pamamangka at ang halimbawa nga ay si Philemon. Okay po? May pangwalo pa pala. At ito ay ang Jonah. Ano? So, kung mababalikan natin, kung naalala nyo kanina, ano yung unang awiting bayan tungkol sa pag-ibig? Tama po, ito ay kundiman. Ano? So, kagaya ng kundiman, ang Jonah. Nagpapahiwatig rin ng pag-ibig. At ito ay awit sa pamamanikan at awit pangkasal. Ano? So, kagaya rin ng mga awit ng pag-ibig na yan, yung dahil sa'yo, yung gaano ko ikaw kamahal, yung ikaw lamang ang nakikiibigin, magpakailan diba? Pag mga ganyang musika ang sarap sa tenga, naway hinahangad natin na tayo ay makantahan ng mga ganyang musika, no? Pero wag muna magmadali. Bata pa kayo, darating kayo sa mga panahon na kayo ay haharanahin, kayo ay dadalawin para sa pamamanhikan, at kayo ay aabot sa kasal. Darating po kayo riyan ha, wag magmadali. Okay? So naunawaan po ba ang ating aralin tungkol sa awiting bayan? Ano-ano ulit ang mga awiting bayan natin na tinalakay ngayon? Tama, nariyan ang kundiman, ang Jonah, ang Sambutani, Suliranin, Kumintang, Talindaw, at Uyayi. Pero alam niyo ba na mas marami pa po tayong awiting bayan? Ano, iba't ibang lugar na pinagmulan, iba-iba rin ang katawagan. Sundan po? Kaya nais kong palawigin ninyo ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsasaliksik pa ng iba pang uri ng awiting bayan. Ano, isulat ko sa inyong kwaderno. Pag-aralan ito at maghanda para sa ating pagsusulit. Okay po?
At doon nga po nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa mga awiting bayan. Kaya naman tingnan natin kung inyo bang natutuhan ang ating naging talakayan. Kagaya nga po ng sinabi natin kanina na ang mga awiting bayan ay naghahatid ng mga mensahe, naglalaman ng paksa at ng kaisipan. Kaya naman, subukin natin ang inyong pag-unawa sa mga awiting bayang ito. Isagawa po natin ang gawaing pinamagatang isagawa mo. Narito po ang panuto. Basahin at unawaing mabuti ang pangungusap at piliin ang letra ng tamang sagot lamang po. Isulat po sa inyong kwaderno ang letra ng tamang sagot.
Parang sa ikadalawang bahagi naman ng ating gawain sa linggong ito ay narito pa rin po ang isagawa mo. Balikan po yung apat na awiting bayang ipinarinig ko po sa inyo kanina. Ano, ang dandansoy, ili-ili, tulog-anay, usahay o kalbayog, pipili kayo ng isa sa apat na iyon. Pagkatapos po, ay ilalahad ninyo ang paksa nito at kung ano ang nais nitong ipahiwatig na mensahe o ideya. Ano po? Pipili ng isa lamang ha mula sa dandansoy, ili-ili, tuluganay, usahay o kalbayog. At inyo pong ilalahad, isusulat nyo sa kwaderno nyo kung ano ang paksa nito at kung ano ang nais nitong ipahiwatig na mensahe o ideya. At pag natapos nyo po ang gawain na yon, narito naman po ang panapos na gawain. Dito na po titingnan na ang inyong kakayahan na maging isang manunulat. Isagawa po natin ang sumulat ka. Susulat ka po ngayon ng orihinal mong awiting bayan na nagpapakita ng napakalinaw na paksa at mensahe. Pipili po kayo ng isang uri ng awiting bayan, Jona man yan, Kumintang man yan, Oyayi man yan, kundi man, kahit ano po ang piliin nyo doon, basta't nakasusunod po sa rubric o pamantayan na ito. So, narito po ang rubric natin. Ayan po. Ayan po. Naway, gamitin niyo po ang oras natin para sa mga gawaing ito nang sa inyong pagbabalik ay maipasa niyo yan at makapili tayo para sa presentasyon natin. Nasundan po? Kung meron naman pong katanungan, ay maaari naman po kayong magpadala ng mensahe sa ating group chat. Okay po? Dahil po riyan, dyan po nagtatapos ang ating video lesson. Naway marami kayong natutuhan at nang mailapat niyan sa pang-araw-araw na inyong pamumuhay. Paalam hanggang sa muli nating pagkikita at naway nagkaroon po kayo ng maligayang pagkatuto sa Filipino 7.